So ang importante doon, wag tubig yung gagamitin. Pag pinigay yung gata, kailangan suka. So para may asim na rin siya. So tikman na natin ang lasa. Sarap. Sarap. So meron kayong suggestion, ano pang pwedeng ilagay dito para mas masarap or ibang version naman na ginagawa nyo, pa-comment naman para masubukan din namin. So maunguha na tayo, then papakita ko sa inyo kung paano lutuin. So nagtataka siguro kayo bakit may mga langka sa likod ko. So yan yung magiging video natin today. And papakita ko sa inyo kung paano siya pwedeng kainin kahit hindi pa siya hinog. So ang alam naman natin, alam ng lahat na pag ito nahinog, magiging prutas, mas mabango, masarap. Tapos sasabihin ng iba, bumabaho daw yung kilikili nila. Pero hindi ko lang sure. Depende na yon kung mabaho naman talaga yung kilikili mo, di ba? Kahit di ka pa kumakain. Pero masarap siya. Okay, so balik tayo rito sa langka na to. Mangunguha tayo, pero hindi lang basta-basta. So pipiliin natin yung nasa saktong gulang na. Ito mga malalaki hindi na yan pwede. Yung mga medyo maliliit lang, pwede natin kunin. Papakita ko rin sa inyo sa video na to yung pwedeng kunin. And papakita ko kung paano siya ihanda, prepare, paano siya lutuin. So dalawang dish ang pwede nating magamit dito, magawa. Yung una is kilawin na may gata, at saka yung ginisa naman, syempre ginisa. Tapos dito sa norte, syempre may bagoong, at saka may gata rin. Yan, yun ang gagawin natin, lulutuin natin ngayon. So panoorin natin. So maunguha na tayo, then papakita ko sa inyo kung paano lutuin. So meron pa tayong langka dito. Yan, sobrang baba talaga. Kahit nakahiga ka, pwede kang maka-harvest. Yun, sa taas. So pag summer season, talagang marami silang bunga. Mga ganitong panahon. So yung mga ganito, pwede nang ma-harvest to. Yung mga malalayo na yung agwat ng mga ano niya, tusok niya. So ang tamang edad nung langka na pwede natin kunin, so ito sobrang bata pa to, hindi to pwede. So ang ganito naman, sobrang ano na rin, tanda na rin. So sakto lang yung mga ganito lang, mga ganyan, basta yan na ano, na edad niya. Kaya yung mga ganito, wag yung medyo may brown na, kasi halos hinog na yan eh, malapit nang mahinog, tulad ng ganito. So yung ganyan, pwede pa yan. Yan. Meron pa tayong isang puno dyan, meron doon hanggang sa taas. Yan. Meron kaming suki rito, hindi suki na bumibili ha, suki na humihingi. Yun, Vietnamese, gustong gusto nila to. Yan, okay lang manguha no, kasi mababa lang naman eh. So magbabalat na tayo ng langka. Ganitong sekreto niyan para less hassle. Una, kailangan may mantika yung kutsilyo o itak. Siyempre yung kamay mo kailangan may mantika para hindi mahirap hugasan mamaya. Then ito na.
tanggalin mo na yan. So pag nakat na, so dito ka na magpapalat. So pag nabalatan na, cut lang natin. Then, kailangan natin tanggalin ito. Tanggalin natin itong yan, matigas. Yan. So, kung meron kayong mga way na mas mabilis paano gawin to, pa-comment naman, pa-share naman dyan sa comment section. Tsaka kung may alam kayo na mas masarap na recipe ng langka, pa-comment na lang din para masubukan din namin paano lutuin. Ano yung usually na ginagawa nyong sahog? Paano yung pagluluto nyo syempre? Pa-share na lang din dyan sa comment section. So nabalatan na natin. Yan, so kailangan din natin ng nyog. Balat tayo ng 3 nyog. So papakuluan muna natin siya around mga 30 minutes to 1 hour. Yan lumambot. So pag malambot na, pwede na natin hiwain ang maliliit. So mas mabilis na natin siyang hiwain. So meron tayong gagawin pangkilawin. So meron siyang luya. Tapos lalagyan ng sibuyas. So ilalagay na natin yung gata para sa kilawin. So ang sekreto dito, hindi tubig yung gagamitin para mapiga. Ang gamitin natin is suka. Tapos pipigain. So lalagyan na natin ng sibuyas at konting asin. Konting paminta. At halo-haloin. Lagyan na tayo ng konting mantika. Ay, naparami yata. Lagay na natin yung bawang. Lagyan natin yung sibuyas. Yun, ang ganda oh. Bango. Ito pa lang, ulam na. Ilagay na natin yung langka. Alam nyo yung bagoong, kahit kapitbahay nyo, maamoy ito eh. Siguro yung kapitbahay namin, alam na nila yung ulam namin. So, halu-haluin na natin. So nawawala na yung baho ng bagoong, no? Bumabango na siya. Kasi nagtatanggal ng baho niyan is yung maraming luya.
Saka yung sekreto para hindi nyo maamoy yung bagoong is ito. And ito na rin ang magpapalinamnam sa ating lulutuin. Yung gata. Kunting asin. Ayan. So, papakuloyin na lang natin konti. Pag medyo na-absorb na yung gata, pwede na yan kasi malambot naman na yung langka. So, ito na yung naluto natin na ginataan. So, kung gusto nyo rin ng may konting anghang, pwede nyo rin lagyan ng sili. Yan, so nakaluto na tayo ng kilawin na langka sa gata. Okay. So, simple lang naman yung mga nasahog nito. Sibuyas, luya, kamatis. And syempre yung gata. So, ang importante doon, wag tubig yung gagamitin. Pag pinigay yung gata, kailangan suka. So, para may asim na rin siya. Ayan. So, simple lang to gawin. Ang mahirap lang naman yung magbalat. So, tikman na natin yung lasa. Sarap. So, sobrang lambot niya. Hindi mo na malalaman kung siya ba yung langka kanina na sobrang tigas habang binabalitan. Sarap. So kung meron kayong suggestion, ano pang pwedeng ilagay dito para mas masarap or ibang version naman na ginagawa nyo, pa-comment naman para masubukan din namin. So thank you ulit sa panonood nyo. So ito na yung finished product natin ng kilawin na langka sa gata.